Ang nakaraan ay pumasok si Shinji sa loob ng kanyang bahay na mayroong dalang burger. Ngunit naalala niya na mayroon pala siyang kasama sa kanyang bahay. Nang umupo na si Shinji upang kumain ay nagtanong sa kanya si Miss Yu na kung totoo raw ba ang kanyang narinig na tumulong si Shinji sa operasyon ng mga sundalo kagabi. Paliwanag sa kanya ni Shinji na biglaan ang mga nangyari, wala naman talaga siyang balak na tulungan ang mga sundalo, pero nasa panganib ang kanyang kaibigan. Tinanong din niya si Miss Yu na kung mayroon bang problema sa kanyang ginawa. Ayon naman ni Miss Yu na simula pa kaninang umaga ay walang tigil ang pagtawag kay President Yanagi ang anak ng Supreme Commander, at palagi siyang hinahanap. Tanong naman ni Shinji na kung ano naman ang kanilang mga sinasabi. Ipinaliwanag ni Miss Yu na sinusubukan ni President Yanagi na pagtakpan ng buong pangyayari, pero mapilit talaga siya, kaya mas mabuti pang mag-ingat na lang si Shinji sa susunod. Bahagya naman na nainis si Shinji sa payo sa kanya ni Miss Yu na siya ay mag-ingat. Ano raw ba ang binabalak ng tao na yun? Balak raw ba niya na siya ay ipakasal? Sa kabila ng pag-uusap ng dalawa ay bigla naman na tumawag kay Shinji si Kawasaki Keita. Kaya agad itong sinagot ni Shinji na nagtanong na kung bakit siya tumawag, ngunit laking gulat ni Shinji dahil boses ng babae ang kanyang narinig, at agad nagtanong na kung ito raw ba si Shinji. Siya raw ay si Fuwa Natsuki ang superior ni Kawasaki Keita. Nang narinig yun ay halos hindi makapagsalita si Shinji maging si Miss Yu. At pinaalam pa ni Natsuki sa ating bida na mayroon daw siyang alam na lugar kung saan mayroong lumalagong sobrang lakas na espiritual na enerhiya na isang fire attribute. Dahil dito ay lubos na natuwa si Shinji dahil hirap na hirap daw siyang humanap ng paraan para palakasin ang kanyang fire attribute, marahil ito na siguro ang kanyang kinakailangan. Ipinaliwanag pa ni Natsuki kay Shinji na nagsimula daw ang lahat noong nakaraang gabi noong mayroong nakita ang dalawang lalaki na isang maliit na bola na apoy. Inaakala ng mga manggagawa na mayroong masamang espiritu na sumanib sa buong lugar, kaya agad silang tumawag ng albularyo, ngunit matapos ang ritual ay mas lalo lang lumalaki ang apoy. Sa ngayon ay binabalutan na ng malaking apoy ang buong lugar. At sa ilang sandali ay makikita si Shinji na tumungo na sila kung saan ang fire attribute na lumitaw. Pinaalam pa ni Natsuki sa ating bida na agad daw na isinara ng mga sundalo ang lugar at sinubukan na ayusin ang sitwasyon, ngunit wala pa rin nangyari. Nagtanong naman si Shinji kay Natsuki na hanggang ngayon daw ba ay patuloy pa rin na kumalat ang apoy. Sumagot si Natsuki ng oo. Ang tangi lang raw nilang magawa sa ngayon ay palawakin ang restricted zone para mabawasan ang biktima. Halos hindi naman makapagsalita si Shinji nang biglang binago ni Natsuki ang kanilang usapan. Tinanong pa niya sa ating bida na kung mayroon daw bang namamagitan sa kanila ni Miss Yu. Kaya agad na itinanggi ni Shinji ang tanong ni Natsuki sabay sabi na itigil na niya ang kanyang pagsasabi ng kung ano-anong walang kwentang bagay. Kaya lang nakatira si Miss Yu sa kanyang bahay upang bantayan siya. Pero sinabi lang ni Natsuki sa ating bida na hindi na raw niya kinakailangan na itanggi ang ganoon na mga bagay. Sa ngayon ay makinig muna si Shinji sa kanyang mga kwento. Kwento pa ni Natsuki sa ating bida na ngayon ay ganap na daw na bumalik ang espiritual na enerhiya sa kanilang mundo. At ang naging pangunahin na prioridad ng bansa ay ang pagbuo ng isang hukbong militar na binubuo ng mga cultivator. Gayunpaman, ang karamihan sa mga cultivator na mayroong magandang potensyal ay mahirap kontrolin at hindi marunong makipagtulungan sa isang grupo. Pero hindi naman nila sila maaring balewalain. Sinabi din sa kanya ni Kawasaki Keita na pareho daw silang dalawa na mayroong kakayahan at disiplinado. Sa paliwanag ni Natsuki ay tinanong siya ni Shinji na sa ganoon raw ba na bagay kung bakit niya siya gustong sumali sa militar at sanayin ang susunod na henerasyon sa mga cultivator. Na pinasangayunan naman ni Natsuki ang tanong ni Shinji, kapag sumali lang daw si Shinji sa militar ay kanilang ginagarantiya na makakatanggap siya ng napakagandang benepisyo at pagtrato. Ngunit tinanggihan lang ni Shinji ang alok sa kanya ni Natsuki, hindi raw niya matatanggap ang ganoon na alok, dahil sa ngayon ay mayroon siyang mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Wika pa ni Shinji na sa ngayon ay kinakailangan muna niyang mag-focus na sanayin ang mga bagong talento sa Spiritual Energy Cultivation Association. Naunawaan naman ni Natsuki ang ipinunto ni Shinji, pero sa kanyang isip-isip na itong si Shinji ay isang tao na mayroong prinsipyo. Sa ilang sandali ay nakarating na silang dalawa kung saan lumitaw ang espiritual na enerhiya na mayroong katangian na apoy, at sa labas nito ay makikita na ito ay pinagkaguluhan ng maraming mga tao. Doon ay bumaba na silang dalawa sa kanilang sasakyan upang kanilang suriin ang buong lugar.
Ngunit natuon ang pansin ni Shinji sa kanyang likod dahil mayroong tumawag sa kanyang pangalan. Ang tumawag pala sa kanyang pangalan ay itong si Yuto kasama si Ren na biglang-bigla sa biglaan na pagdating ni Shinji. Nang nakita ni Shinji ang pagmumukha ng dalawa ay labis siyang nainis at kanyang natanong sa kanyang sarili na kung bakit nandito raw ang dalawang kumag na ito. Natatawa pa na sinabi ni Yuto sa ating bida na kung siya raw ba ang tanga na nagbabantay kay Ren, bagay na bagay daw sa kanyang hitsura na palagi na lang sumusunod sa isang babae na parang isang aso. Nang napansin ng mga reporter na parang nag-aaway ang panig ni Shinji at ni Yuto ay natuon ang kanilang pansin dito, at agad nilang itinutok ang kanilang camera upang kunan ang mga kaganapan, sinabi din ng ilan na mukhang interesante itong eksena para kunan. Mayabang din na sinabi ni Yuto kay Shinji na kanya raw naiintindihan na hindi malilimutan ni Shinji si Ren, pero ito lang ang dapat niyang tandaan na kailanman ay hindi sila pwedeng magsama. Ayon din ni Ren na binigyan daw niya noong nakaraan si Shinji ng isa pang pagkakataon ngunit sinayang lang niya ang lahat. Ang mga maraming tao nang kanilang narinig ang binanggit ng dalawang kumag ay lubos silang natawa, para lang daw drama ang kanilang napapanood na habang tumatagal ay lalong gumaganda. Sinasabi din ng iba na para daw itong mandirigma na hindi sumusuko para lang sa pag-ibig. Si Shinji ay halos magwala na ng kanyang narinig ang mga sinasabi ng dalawa. Ano raw ba ang walang kwenta ang lumalabas sa kanilang bibig? Sa gitna ng kaganapan ay lumapit naman si Netsuki kay Shinji at nagtanong sa ating bida na kung ano raw ba ang mga nangyari. Ang mga reporter ng kanilang nakita na pumasok sa eksena si Netsuki ay kanilang itinutok ang kanilang camera kay Netsuki. Ito raw ay nakakagulat dahil mayroong isang magandang dalaga ang bigla na lang pumasok sa eksena. Itong dalawang kumag ay hindi makapaniwala na mayroon palang kasama na isang magandang babae si Shinji, sa isip-isip din itong si Yuto habang masyadong naglalaway kay Netsuki na kung ikukumpara daw si Ren at ang babae na kasama ni Shinji ay walang-wala si Ren. Kaya agad nagpakilala si Yuto kay Netsuki na mayroong halong pagnanasa, siya raw ay si Yuto, maaari raw ba niyang malaman kung ano ang pangalan ng magandang binibini. Ngunit ang labis na ikinagulat ni Yuto dahil nagtanong lang si Netsuki kay Shinji na kung kaibigan raw ba niya ang lalaki sa kanilang harapan, sa isip-isip ni Yuto na para lang raw ba siyang isang hangin sa mga mata nitong magandang binibini. Doon ay nagsaad na si Shinji kay Netsuki na wala raw silang oras para sa lugar na ito, magmadali na silang dalawa at pumunta na doon sa loob. Nang naglakad na papasok sa loob si Shinji at si Netsuki ay naiwan si Yuto na masyadong naghihinayang dahil hindi niya nalaman kung ano ang pangalan ng magandang binibini. Ang maraming tao nang kanilang nakita ang reaksyon ni Yuto ay masyado silang natawa dahil binaliwala lang daw si Yuto ng isang magandang binibini, kapag mayroon daw ganoon kagandang babae sa paligid ay natatabunan ng ibang magandang babae. Samantalang itong si Ren ay masyadong nainis dahil hindi niya nagustuhan ang mga nangyari. Hindi raw niya hahayaan na makakalusot ang ganitong kahihiyan, paano raw siya nagawang mapahiya ni Shinji sa harap ng maraming tao, kitang-kita naman na mas maganda siya sa babae na kasama ni Shinji, dahil lang ba sa mas maganda lang ang katawan ng babae na iyon kumpara sa kanya. Pero ang labis na ikinainis ni Ren dahil itong si Yuto ay hindi pa rin maalis ang kanyang tingin kay Netsuki na masyadong naglalaway at halatang gusto niyang diligan si Netsuki. Nang napansin ni Yuto na galit na pala sa kanyang tabi si Ren ay agad siyang humingi ng patawad sa kanyang ipinakitang kilos. Sa ilang sandali ay tuluyan ang nakapasok sa loob si Shinji at Netsuki, ipinaliwanag pa ni Netsuki sa ating bida na kinumpirma na ng manggagawa dito sa site na lalong lumalakas ang apoy, kaya maaari pa nilang palawakin ang kaligtasan sa buong lugar. Habang sinusuri ang buong lugar ay nagtanong si Shinji kay Netsuki na kung mas kumalat pa raw ba itong apoy. Sumagot si Netsuki ng oo, kaya kinakailangan nilang makahanap ng solusyon sa lalong madaling panahon. Nang nasa harapan na sila ng apoy ay muling tinanong ni Shinji si Netsuki na kung ito na raw ba ang lugar na kanyang tinutukoy, na pinasangayunan naman ni Netsuki ang tanong ni Shinji. Wika pa niya na ito na ang lugar na kanyang binanggit, kung saan sangkatutak ang daloy ng espiritual na enerhiya ng fire attribute. Nang napansin ni Shinji ang isang bagay sa kamay ni Netsuki ay nagtanong siya na kung ano naman ang nasa kanyang kamay. Ayon naman ni Netsuki na ito ay isang device na kayang sukatin kung anong level ang spiritual energy sa lugar. Sa ganitong takbo ay kinakailangan pa nilang palawakin ang restricted zone. Sabay binigyan ng utos ni Netsuki ang isang sundalo na kanilang palawakin ang restricted zone sa loob ng 10 kilometro.
Ngunit nagulat ang dalawa nang kanilang napansin ang ginawang hakbang ni Shinji, kaya sinigawan siya ng sundalo na kung ano raw ba ang kanyang ginagawa. Dahil pala nakita nila na si Shinji ay walang takot na lumapit sa malakas na fire attribute, kahit pinapabalik na siya ni Netsuki ay hindi pa rin ito nakikinig. Ang sundalo na masyadong nabahala sa maaring sapitin ni Shinji kapag siya ay nakalapit sa apoy ay nagtanong siya kay Netsuki na kung ano na raw ba ang kanilang gagawin ngayon. At nang nasa malapit na si Shinji sa fire attribute ay seryoso niya itong tiningnan. Doon ay nag-anunsyo sa kanya ang system na mayroon daw siyang na-detect na malakas na fire attribute spiritual energy. Tinanong din niya si Shinji na kung kanya raw ba itong i-absorb. Sa tanong ng system ay ngumiti lang si Shinji na kanyang pinasangayunan ang katanungan ng system. Kasunod nito ay wala nang sinayang na oras si Shinji dahil agad na siyang umupo sa harapan ng fire attribute upang sipsipin ang enerhiya ng katangian na apoy. Sa gitna ng pag-absorb ni Shinji sa fire attribute ay mas lumakas ang enerhiya sa buong lugar na maging si Netsuki at sundalo ay nahihirapan na silang tumayo, kaya nasabi ni Netsuki sa kanyang sarili na sobrang lakas daw ng enerhiya, gaano raw ba talaga kalakas ang kapangyarihan ni Shinji? Kung matagumpay daw na maabsorb ni Shinji ang lahat ng enerhiya ng apoy na nandito ay anong antas kaya ang mararating ni Shinji? Kanya raw bang maabot ang antas ng level 4 o baka level 5 o mas mataas pa? Doon ay makikita sa system ni Shinji na umabot na ang kanyang pag-absorb ng 70% hanggang umabot sa 100%. Nag-anunsyo din ng system sa ating bida na ang kanya raw fire attribute ay umabot na ang antas sa level 2, at bilang bonus ay makakakuha siya ng isang lottery para sa bagong technique para sa katangian na fire attribute. Binati din ng system si Shinji dahil umabot na daw ang antas ng kanyang fire attribute sa level 2, mangyaring bumunot siya ng bagong technique. Dahil dito ay agad na pinindot ni Shinji upang makakuha siya ng bagong technique ng kanyang fire attribute. At nang nakuha na ni Shinji ang kanyang bagong technique ay lubos siyang humanga na hindi makapaniwala, dahil siya ay nakakuha ng jackpot. Ang technique na kanyang nakuha ay Eternal Sacred Flame. Ipinaliwanag din ng system na dahil ito pa raw ang una niyang pagkakataon na makakuha ng Sacred Flame technique na ang Golden Fire attribute ay binigyan siya ng 10 puntos. Pinaalam din ng system kay Shinji kung paano palakasin ang Eternal Sacred Flame technique, sa pamamagitan daw ng kanyang pagsasanay ay maaari siyang makapag-imbak ng enerhiyang mayroong katangian na apoy sa loob ng kanyang katawan. Ito ay magbibigay daan upang makapaglunsad ng malalakas at malawakang atake mula mismo sa katawan. Sa mga nalaman ni Shinji ay masyado siyang natuwa, samantalang pinayuhan naman siya ng system na sipsipin daw niya ang lahat ng espiritual na enerhiya na nandito at huwag siyang magtira. Makikita sa buong lugar na ang maraming apoy na nakakalat ay dahan-dahan na nauubos dulot ng pag-absorb ni Shinji. Samantalang itong si Netsuki ay hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nasaksihan at natanong niya na kung anong uri raw ba na tao si Shinji. Dahil nagawa niyang sipsipin ang lahat ng espiritual na enerhiya na nandito, natanong din ng isang sundalo na kung si Shinji raw ba ay isang Diyos ng apoy na nag-reincarnate. Sa ilang sandali ay naubos na ni Shinji na sipsipin ang lahat ng espiritual na enerhiya sa buong lugar, kaya naglakad na siya upang lapitan sila Netsuki. Doon ay nagtanong si Netsuki sa ating bida na kung ayos lang raw ba ito, sumagot si Shinji na ayos lang siya at pinasalamatan din niya si Netsuki dahil sa pagdala dito. Ngunit natuon ang pansin ni Netsuki sa device na kanyang hawak-hawak dahil parang mayroong kakaibang nangyari, at kasunod nito ay agad na itinapon papalayo ni Netsuki ang device dahil malapit na itong sumabog. Nang tuluyan ng sumabog ang device ay agad na hinarang ni Shinji ang kanyang katawan upang hindi masabugan ang dalaga. Dahil sa pagligtas ni Shinji ay tuluyan ng nahulog ang loob ng dalaga sa ating bida at nasabi niya sa kanyang sarili na kahit ano raw ang mangyari ay dapat mapasa kanya ang lalaki na ito. Makalipas ang ilang mga oras ay lumipat ang eksena sa isang restaurant. Makikita dito sa loob si Shinji at si Netsuki na silang dalawa ay nag-uusap. Tinanong ni Netsuki si Shinji na kung ang ibig raw ba niyang sabihin kanina na nagawa niyang maabsorb ang lahat ng espiritual na enerhiya, sumagot naman si Shinji ng oo, mayroon bang problema doon? Ayon naman ni Netsuki na wala naman problema, at kung ayos lang kay Shinji maaari ba niyang malaman kung anong antas na siya ngayon? Tiningnan ni Shinji ang kanyang kamay na kanyang pinaalam kay Netsuki na sa ngayon ay nasa level 4 na siya sa Yosen Realm, at sa tingin din niya sa lalong madaling panahon ay malapit na siyang mag-level 5.
Nang nalaman ni Natsuki na nasa antas pa lang si Shinji sa level 4 ng Yosen Realm ay hindi siya makapaniwala dahil ibang-iba daw ito sa kanyang lakas na ipinakita. Sabi naman sa kanya ni Shinji na medyo kakaiba ang pamamaraan niya sa cultivation, at hindi niya alam kung paano niya ito maipapaliwanag. Naunawaan naman ni Natsuki ang ibig sabihin ni Shinji, kaya kanya na itong pinapatigil sa pagpapaliwanag, dahil ang mga cultivator ay mayroong kanya-kanyang lihim. Muli din na inalok ni Natsuki si Shinji na kung muli na raw ba niyang pinag-isipan ang pagsali sa kanilang militar, kapag siya raw ay sumali ay kanyang tinitiyak na mas maganda ang matatanggap niyang pagtrato kaysa sa association. Pero muling tinanggihan ni Shinji ang alok ni Natsuki, dadaan lang daw siya sa basement ng militar pero wala siyang interes na sumali sa hukbong militar, sumagot si Natsuki na kanya raw naunawaan kung ano ang mga pasya ni Shinji. Sabay tumayo na si Natsuki upang makaalis, na kanyang pinaalam na gayunpaman ay kinakailangan niyang ibalita sa kanyang nakakataas ang mga nangyari ngayong araw, kung hindi ay hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang lolo. Lumipat naman ang tagpo sa lugar kung saan nakatira si Shinji. Dito ay tiningnan ni Miss Yu ang kanyang cellphone dahil nagbigay sa kanya ng mensahe si President Yanagi na kanyang inutusan si Miss Yu na pakiusapan si Shinji na mayroon siyang dapat na asikasuhin. Pero naisip ni Miss Yu na kapag kanya itong ipaalam kay Shinji ay alam niya na walang alinlangan na tatanggapin ni Shinji ang inutos sa kanya. Dahil dito ay napagpasyahan ni Miss Yu na iwan na lang ang mga detalye kung anong misyon ang dapat niyang asikasuhin, hindi niya masabi ng formal kay Shinji na humihingi siya ng tulong para dito dahil masyado na siyang nahihiya. Sa ilang sandali ay umalis na sa bahay ni Shinji si Miss Yu upang tumungo na sa lugar na dapat niyang asikasuhin. Makalipas ang kinabukasan ay nagising na si Shinji dahil mayroon siyang naamoy na masyadong mabango sa loob ng kanyang bahay, kaya nasabi ni Shinji sa kanyang sarili na hindi raw masyadong madaldal si Miss Yu pero magaling siyang magluto. Kaya dali-dali nang lumabas si Shinji sa kanyang kwarto at masaya niyang nabanggit na kahanga-hanga daw ang bango ng pagkain. Ngunit nang pagtingin niya ay nagtataka siya sa kanyang mga nakita. Dahil pala ang tao na nasa loob ng kanyang bahay ay walang iba kung hindi itong si Natsuki at mayroong dalang mga pagkain, kaya sinigawan siya ni Shinji na kung ano ang ginagawa niya dito sa loob ng kanyang bahay.